Tiningnan ako ng aking anak noong gabing iyon nang may ekspresyong hinding-hindi ko malilimutan at walang pag-aalinlangang binitawan niya ang mga salitang, "Sawa na akong kailangan ka pang pakainin, tatay." Ganoon lang, walang paligoy-ligoy, na para bang bawat plato sa hapag ay isang malaking sakripisyo para sa kanya. Napatitig lang ako sa kanya, hindi nakapagsalita. Ngumiti ako, hindi isang ngiti ng pang-iinsulto, kundi ang kalahating ngiti ng isang taong nakaintindi na ng lahat. Dahil kapag sinabi iyan ng isang anak sa iyo, hindi mo na kailangang makipagtalo. Kailangan mo lang huminga ng malalim at tanggapin ang matagal ng alam ng iyong puso. At doon, habang mabigat ang katahimikan sa pagitan namin, nangako ako ng isang bagay sa sarili ko. Kinaumagahan, gagawa ako ng isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Ang pangalan ko ay Silvestre, 76 taong gulang, at isinilang ako sa isang malayong probinsya. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko, simula pa noong bata ako. Una sa bukid, nagdadala ng mga kariton at nag-aalaga ng mga hayop. Pagkatapos, sa konstruksyon, nagpipintura at nagbubuo ng semento sa ilalim ng araw hanggang sa magdugo ang aking mga kamay. Sa ganoong paraan ko binuhay ang aking pamilya. Hindi ako kailanman naging taong mayayaman, ngunit ako ay may isang salita. Kasal ako sa iisang babae ng higit sa 40 taon, si Esther, ang aking pag-asa. Isang babaeng malakas, tahimik, isa sa mga hindi na kailangang magsalita ng marami para mapanatili ang isang tahanan. Nagkaroon kami ng 3 anak, ngunit ang buhay, ayon sa sarili nitong paraan, ay gumagawa ng mga desisyon para sa atin. Ang isa ay maagang namatay, ang isa ay lumayo at hindi na tumatawag kahit sa mga pista. Kaya naiwan ako sa isa, si Ramon, ang pinakatahimik, ang pinakamayabang, ang nagsasabing lagi siyang nandyan para sa akin. Nang yumao si Esther, naiwan akong mag-isa sa aming munting bahay, isang simpleng bahay, ngunit binuo ng may pagod at alaala. Doon namin pinalaki ang 3. Doon kami umiyak ng magkasama. Doon kami nagdiwang ng mga unang komunyon. Mga kaarawan na may pinyata at linggo na may mainit na goto sa palayok. Ngunit pagkatapos ng libing, kinausap ako ni Ramon sa kanyang kumbinsidong boses. "Umuwi ka na, tay. Ayokong mag-isa ka. May espasyo dito." At ako, gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na may natitira pa ring init ng pamilya, kaya inimpake ko ang aking maleta. Kinuha ko ang litrato ni Esther, pinatay ang ilaw ng aming bahay at sumama ako sa kanya. Sa simula, tila maayos ang lahat. Binigyan nila ako ng kwarto sa likuran na may maliit na bintana. Ang kanyang asawa, si Teresita, ay medyo malamig, ngunit magalang. Ang aking mga apo ang aking kaligayahan, 2 masiglang bata na tumatakbo papalapit sa akin upang yakapin ako pag uwi nila mula sa eskwela. Tumulong ako hanggat maaari. Nagwawalis sa bakuran, naghuhugas ng pinggan, nagpapainit ng mga tortilla, o nagpapainit ng kanin at ulam. Hindi ako kailanman humingi ng anuman, ngunit unti-unti, nagsimula akong mapansin ang mga lamat. Una, ang kape na naglaho sa mesa, pagkatapos, ang mga banayad na komento ni Teresita tungkol sa mabilis na pagkaubos ng gas at ang pangangailangang magbawas ng gastos. Pagkatapos, naging mas maiksi at mas tahimik ang mga tanghalian. Nagsimula akong maramdaman na hindi na gaanong welcome ang aking presensya. Nagpakita si Ramon ng higit na pagkadismaya, abala, na may pagod na tingin sa tuwing magbubukas ako ng bibig upang magkuwento. At naiintindihan ko, alam mo ba? Hindi lahat ng anak ay alam kung paano tumanda kasama ang kanilang mga magulang. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Walang pahiwatig, walang buntong hininga. May mga salita, mga matitigas na salita. Hindi ko na matiis na pakainin ka pa. At sinabi niya iyon na parang pinag-uusapan niya ang isang lumang kasangkapan na nakaharang. Hindi ako sumagot, hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, ngumiti lang ako dahil naintindihan ko. Naintindihan ko na para sa aking anak, hindi na ako ang kanyang tatay. Isa na lang akong pasanin sa kanyang buhay. Bumalik ako sa aking kwarto ng tahimik noong gabing iyon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, umupo sa kama, hindi nagbukas ng ilaw.
Nanatili ako sa dilim, nararamdaman kung paano naging mas makapal ang katahimikan. At doon ko sinabi sa sarili ko, bukas, magbabago ang lahat. Dahil kapag nawala ang respeto ng isang anak, ang natitira na lang ay ang bawiin ng sarili mo. Kaunti lang ang tulog ko, ngunit nagising ako ng maaga pagkagising. Isinuot ko ang paborito kong kamiseta, ang regalo ni Esther sa aming huling anibersaryo. Sinuklay ko ang aking buhok ng maingat na para bang linggo. Naglagay ako ng ilang papeles sa aking maleta, kinuha ang aking tungkod, at umalis ng walang ingay, walang nakakita sa akin na umalis, walang pumigil sa akin. Naglakad ako ng dahan-dahan sa mga kalye ng baryo. Binabati ang panadero, ang guwardya, ang isang kapitbahay na halos hindi ako nakilala. Hindi ako nagmamadali. Ang gagawin ko ay nangangailangan ng kalmado at dignidad dahil minsan ang katahimikan ng isang ama ay mas masakit kaysa sa anumang salita. At ako, si Silvestre, ay nagpasya noong araw na iyon natapos na ang katahimikan. Kaya pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa huli dahil ang nangyari pagkatapos ng lakad na iyon ay walang sino man sa bahay na iyon ang umaasa. At ibahagi ito sa sinumang kailangang makinig at sabihin mo sa akin, anong bahagi ng kwentong ito ang talagang tumago sa puso mo at mula sa ang syudad ng mundo ka nakikinig? Bumalik ako sa bahay bago maghapon. Walang nakapansin sa pagkawala ko. Si Teresita ay nasa kusina, may hinihiwa, hindi ako tinitingnan. Si Ramon, nakaupo sa sopa na may cellphone sa kamay, masyadong abala sa kanyang mundo kaya hindi man lang siya lumingon. Naglakad ako papunta sa aking kwarto ng kalmado, tulad ng dati. Isinara ko ang pinto, isinabit ang kamiseta ng maingat, at umupo ulit sa kama na hindi ko na nararamdaman na sa akin. Naramdaman ko na parang isang bisita na walang date ng pag-alis, isang taong tinulirar, halos hindi napapansin. Ngunit noong gabing iyon, kahit naroon ang aking katawan, ang aking desisyon ay nakuha na. May isang bagay sa loob ko na nag-ayos, tulad ng isang haligi na malapit ng mabali, ngunit nagpa siya ng matatag na hindi masisira. Nagising ako ng maaga kinabukasan bago sumikat ang araw. Naghanda ako ng sarili kong kape gamit ang kakaunti kong naitago sa kabinet at lumabas ulit patungo sa sentro. Doon, sa tanggapan ng rehistro, pumasok ako ng may matatag na hakbang. Agad akong nakilala ng babae sa reception. Mang Silvestre, ikinagagalak ko po kayong makita muli. Ngumiti lang ako sa kanya. Oras na para ilagay ang mga bagay sa kanilang lugar. Ang titulo ng lupa ng aming bahay, ang bahay ng Panata, ay nakapangalan pa rin sa akin. Walang sino man sa bahay na iyon ang nakakaalam, ngunit hindi ko iyon kailanman ibinenta. Inupahan ko lang iyon sa isang matandang kaibigan, isang kumparing pinagkakatiwalaan. At hindi lang iyon, mayroon akong lumang savings account. Maliit ngunit patuloy na nadaragdagan. Pera na unti-unti kong naipon sa lahat ng mga taon ng pagtatrabaho ng husto. Ang totoo, hindi ako kailanman umasa sa sino man. Tumira ako sa bahay ni Ramon dahil sa pagmamahal, dahil sa pakiramdam na may pamilya pa. Ngunit ang pagmamahal na hindi sinusuklian ay isang patay na bigat, at hindi na ako handang dalhin pa iyon. Pagkatapos ng rehistro, pumunta ako sa bangko. Bineripika ko ang lahat, in-update ang aking impormasyon. Binago ang mga password, pumirma sa mga dokumento, hiniling ang aking mga statement at itinago ang mga ito ng maingat. At pagkatapos ay pumunta ako sa isang lugar na hindi alam ni Ramon na umiiral, isang maliit na bahay na minana ko mula sa aking tatay, malayo sa lahat, sa probinsya. Walang nakatira doon ng maraming taon, ngunit akin pa rin iyon. Isang simpleng bubong, malawak na lupa, mga puno ng prutas, katahimikan. Doon ako magsisimulang muli, walang luho, ngunit may kapayapaan at, mas mahalaga, may kalayaan. Bumalik ako sa bahay noong hapong iyon nang may ibang katahimikan. Si Teresita, tulad ng dati, hindi ako kinausap. Si Ramon, nang makita akong pumasok, ay nagsabi, bumalik na ang matanda. At tumawa ng mahina. Natawa pa ako. Wala siyang ideya. Nakatulog ako ng mahimbing noong gabing iyon at kinaumagahan ay naghintay ako na umalis silang lahat. Nagsimula akong mag-impake ng aking mga gamit,
Tiniklop ko ang bawat damit ng kalmado, inayos ang aking mga papeles, maingat na inilagay ang mga litrato ni Esther sa maleta, at nang matapos ako, nag-iwan ako ng sobre sa mesa ng kusina. Sa loob, isang sulat na nakasulat sa aking matatag na sulat kamay. Salamat sa lahat. Huwag na kayong mag-alala sa pagpapakain sa akin. Maayos na ako. Pagpalain kayo ng Diyos. Isinara ko ang pinto sa likuran ko nang walang ingay. Naglakad ako papunta sa terminal ng bus. May dala akong backpack, isang maleta at isang ginhawa sa dibdib na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang biyahe papunta sa munting bahay ay tumagal ng mga 3 oras. Nang dumating ako, ang amoy ng bukid ay yumakap sa akin na parang sinasabi, ngayon, oo. Ginugol ko ang araw sa paglilinis ng mga kinakailangan, pag-aalis ng alikabok sa mga lumang kasangkapan, pagbitay ng duyan. Nagluto ako ng sarili kong monggo na may bawang at sili, tulad ng gusto ko, at kumain ako ng masarap, ng kalmado, nang hindi nararamdaman na isa akong pasanin, nang walang nagpapaalala sa akin na isa akong sagabal. Ngayong gabi, nakahiga sa aking duyan, nakatingin sa mga bituin sa bintana ng sala, naisip ko ang lahat, kung paano iniisip ng isang tao na kailangan niya ng isang bahay na puno upang maramdaman na buhay siya. Ngunit ang totoo, ang isang bahay na puno ng paghamak ay mas mababa ang halaga kaysa sa isang simpleng sulok na may respeto. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng may kapayapaan sa puso. At sa mabuting katahimikang iyon, naintindihan ko. Hindi ako ang nangangailangan sa kanila. Hindi ako kailanman naging. Ngunit sila pa ang makakapansin sa aking pagkawala. At iyon ay nagsisimula pa lang. Ang unang mga araw sa munting bahay sa probinsya ay lumipas na parang isang mahabang pahinga. Gumising ako ng maaga, tulad ng lagi kong ginagawa, bago sumikat ang araw. Sinindihan ko ang apoyan gamit ang tuyong kahoy. Naghanda ako ng aking matapang na kape, ang nagpapagising sa akin hanggang sa buto. Umupo ako sa maliit na bangko sa patio, nakikinig sa mga tandang ng mga kapitbahay na tumatawa sa malayo. Wala akong telebisyon, walang internet, at walang sino mang kausap, ngunit mayroon akong isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kapayapaan, katahimikan ng walang tensyon, oras ng walang pagkakasala, espasyo ng walang paninisi. Inilaan ko ang aking sarili sa pag-aayos ng mga tagas sa bubong, paglilinis ng damo sa hardin, pag-aayos ng bakod. Pumunta ako sa palengke ng bayan, kung saan ang mga matatanda ay bumabati pa rin ng may sombrero at ang mga bata ay tumatakbo ng walang sapin. Hindi ko kailangan ng marami. Bumibili ako ng aking mga gulay, kaunting tinapay, isang maliit na piraso ng sariwang keso, at paminsan-minsan, kaunting karne para sa katapusan ng linggo. Mabilis akong nasanay na mamuhay ng may kaunti dahil pagod na ako sa pamumuhay ng may sobrang paghamak. Ngunit kahit na kumalma ang kaluluwa, mas matagal ang puso. At may isang bagay sa loob ko na hindi ko kayang pakawalan. Hindi ito galit, hindi ito puot, ito ay pagkadismaya, isa sa mga hindi gumagawa ng ingay ngunit mabigat. Dahil kahit gaano mo pa ikumbinsi ang sarili mo na mas mabuti ka ng mag-isa, may isang bahagi mo na hindi tumitigil sa pagtatanong kung paano kami humantong doon. Paano kami umabot sa puntong tinitingnan ka ng isang anak sa mata at sinasabi sa iyo na naiinis siyang pakainin ka? Paano umabot sa ganoong antas ng kawalang damdamin, ng pagkalimot? Minsan, umupo ako sa duyan na may lumang notebook at nagsimulang magsulat ng mga maluwag na bagay, mga alaala, mga parirala, mga petsa. Sumulat ako upang hindi ko malimutan kung sino ako dahil nalaman ko ang isang mahalagang bagay. Kapag pinaparamdam sa iyo na wala kang halaga, maaari mo ring simulang paniwalaan iyon. At hindi ko papayagan ang sarili ko na gawin iyon. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, hindi pagkatapos ng lahat ng pinaglaban ko. Isang araw, habang nagwawalis ako sa patio, nakita kong may dumating na binata na nakasakay sa bisikleta. May alikabok sa mukha at may backpack sa balikat. Binati niya ako mula sa malayo. Mang Silvestre, tumango ako, nagtataka. Pinadala ako ni Mang Ortega,
ang nangungupahan sa inyong bahay ng Panata. Sabi niya, gusto niyong dalhin ko ang ilang papeles. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobre at nagpasalamat sa baso ng tubig na inalok ko. Sa loob ng sobre ay ang mga updated na dokumento ng kontrata ng pag-upa, kasama ang isang tala mula kay Mang Ortega. Maayos ang lahat. Naideposito ko na ang bayad sa buwan. Kung may kailangan po kayo, handa akong tumulong. Ngumiti ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na may isang bagay, kahit papaano, ay gumagana pa rin ng may respeto. Lumipas pa ang ilang linggo, nasasanay ako sa ritmo ng bagong buhay. Sa bayan, nagsimula silang kilalanin ako. Tinawag nila akong matandang lalaki sa puting bahay. Binigyan nila ako ng mga dalandan mula sa puno, inanyayahan ako sa misa. Minsan, hiniling pa ng padre ng simbahan na tumulong ako sa pag-aayos ng ilang bangko. At ako, gamit ang aking mga kinakalawang nakasangkapan ngunit may matatag na pulso, ay tumulong. Naramdaman kong may silbi ulit ako, pinahahalagahan, hanggang sa isang araw, nang hindi inaasahan, nakita ko siya mula sa malayo. Naglalakad siya mula sa kalsada na basang-basa ang kamiseta sa pawis. Si Ramon, ang aking anak, ay huminto sa harap ng tarangkahan. Hindi siya nagsalita sa simula. Tiningnan niya ako na parang hindi niya alam kung may permiso siyang pumasok. Ako, na sa ibang panahon ay tumakbo upang yakapin siya, ay nanatiling nakaupo. Kalmado. Tiningnan ko siya ng matagal. Walang galit, walang pagmamadali. Sinyasan ko siya ng kamay. Pumasok ka. Dahan-dahan siyang pumasok na parang tumatapak sa hindi kilalang teritoryo. Umupo siya sa isang bato sa harap ko. Huminga ng malalim. Sinabi niya sa akin, Tay, matagal ka na naming hinahanap. Akala namin may masamang nangyari sa iyo. Hindi ako sumagot dahil walang saysay ang pagbibigay katwiran. Alam nila kung saan ako pumunta, ngunit hindi lang sila nag-abala hanggang sa napansin nila ang pagkawala. At ang pagkawala minsan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa presensya. Nag-aalala si Teresita. Hinahanap ka ng mga bata. Patuloy niyang pagsasalita sa boses na naghahalo ng pagkakasala at pagmamataas. Tinitingnan ko lang siya ng walang salita. Minsan, mas marami pang sinasabi ang katahimikan. Pagkatapos ay tumahimik siya at tiningnan ako na parang gusto niyang umiyak ngunit hindi niya alam kung paano. Hanggang sa wakas, binitawan niya. Ang sinabi ko noong gabing iyon ay kahindik-hindik. Hindi ko iyon pinag-isipan. Pagod lang ako. Parang nalulunod ako sa lahat. Pero hindi mo iyon nararapat, Tay. Iyon, narinig ko. Narinig ko iyon nang may masikip na dibdib. Ngunit hindi ako naantig. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil natutunan mo na ang mga salita. Kapag huli na, ay hindi nagpapagaling. Nagpapaliwanag lang ang mga ito. Sinabi ko sa kanya ng may malambing na boses, Hindi ako umalis dahil sa sinabi mo, Ramon. Umalis ako dahil nalaman ko na ayaw niyo na akong nandoon. Dahil ang respeto ay hindi idinadaan sa pagmamakaawa. At ang pagmamahal, kapag kailangan pang ipakiusap, hindi na pagmamahal. Tumahimik siya, yumuko. Hindi siya nagpumilit. Hindi niya ako hiniling na bumalik. Hindi siya nag-alok ng anuman. Tumayo lang siya, inilagay ang isang kamay sa aking balikat at sinabi, Gusto kitang makita, malaman na maayos ka. Iyon lang. At umalis siya. Pinanood ko siyang lumayo sa daang lupa sa ilalim ng sikat ng araw sa tanghali. Hindi ko siya pinigilan, hindi ko siya niyakap, ngunit hindi ko rin siya tinanggihan. Dahil ang ginawa ko ay hindi dahil sa paghihiganti. Ito ay para sa akin, para sa aking dignidad, para sa aking kaluluwa. At naintindihan ko na minsan, ang pinakamatapang na kilos ay hindi ang manatili, kundi ang umalis. At mula noon, hindi na siya bumalik. Mula noong araw na iyon na dinalaw ako ni Ramon, hindi na siya nagpakita. Ni isang tawag, ni isang sulat, ni isang mensahe na ipinadala ng sinuman, wala. Ngunit hindi ako nagulat dahil sa loob ko, alam ko na ang pagbisita na iyon ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay dahil sa epekto. Pumunta siya dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na nawala ako. At may mga taong hindi pinahahalagahan ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa sila ay umalis.
Ngunit ang ginawa ko ay hindi parusa o leksyon. Ito ay isang desisyon at hindi ako babalik. Ang mga araw sa munting bahay ay nagpatuloy ng tahimik. Nakagawa ako ng isang matatag na routine. Lunes, nililinis ko ang patio. Martes, naghahanda ako ng conserves. Miyerkules, naglalakad ako patungo sa bayan. Nagdadala sa akin si Mang Ortega ng bayad sa upa sa tamang oras at sapat na iyon upang mamuhay ako ng maayos. Walang luho, ngunit may dignidad. Nasasanay ako sa katahimikan, sa aking duyan sa hapon, sa mga tortilla na gawa sa kamay. Nagsimula pa akong magsulat tuwing gabi sa isang asul na notebook. Mga refleksyon, mga parirala, mga alaala. Ang ilan ay napakaluma na hindi ko na alam kung totoo pa ba o mga imahe lang na binuo ng aking isip upang aliwin ako. Isang linggo, habang nagwawalis ako sa harap ng bahay, narinig ko ang isang kotse na huminto. Si Father Angel iyon, ang pari ng bayan. Bumaba siya ng may payapang ngiti, tulad ng dati. Mang Silvestre, maari ba akong humingi ng ilang minuto ninyo? Inanyayahan ko siyang pumasok. Umupo kami sa ilalim ng lilim ng puno ng bayabas. Kinausap niya ako tungkol sa komunidad, tungkol sa isang fair na gagawin nila at kung maaari ba akong tumulong sa paggawa ng mga istante para sa paaralan. Sinabi ko na oo nang may kagalakan at sa ganoong paraan nang hindi sinasadya, naramdaman kong may silbi ulit ako. Ang pagtatrabaho sa kahoy ay nagbabalik sa akin ng isang bagay na hindi ko alam na namimiss ko. Layunin. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang umaling-aw-ngaw ang aking pangalan sa mga kapitbahay, ang matandang lalaki sa puting bahay na tumutulong sa lahat. Inanyayahan nila ako na magtanghalian, binigyan ako ng gawang bahay na tinapay, nag-iwan ng mga prutas sa bakod. Minsan, humingi pa sa akin ng isang babae na kausapin ko ang kanyang apo na naging rebelde. At ako, nang hindi alam kung paano, ay nauwi sa pagbibigay sa kanya ng payo na nagmula sa aking kaluluwa. Makinig ka sa iyong lola, anak ko. Hindi mo alam kung ano ang mayroon ka hanggang sa makita mo ito mula sa malayo. Tiningnan ako ng bata na parang hindi niya pa iyon narinig. Siguro, wala pang nagsabi sa kanya niyan. Isang umaga noong Hunyo, nakita ko sa palengke si Aling Nelly, isang matandang babae na naging kapitbahay ko sa bahay ng Panata. Nagulat siya nang makita ako. Kayo ang tatay ni Ramon, hindi ba? Ay anak ko, nakakahiya ang mga sinasabi rito. Nanatili akong tahimik. Hindi ako nagtanong pa. Hindi iyon ang estilo ko. Ngunit noong gabing iyon, pagdating sa bahay, umupo ako sa duyan ng may masikip na puso. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang kakaibang halo ng sakit at kalmado. Dahil ang buhay ay laging nagbabalik ng kung ano ang iyong itinanim. Lumipas ang mga araw at isang hapon, habang inaayos ko ang isang bangko sa simbahan, lumapit sa akin si Mang Ortega. Kinakabahan siya, nerbiyoso. Mang Silvestre, hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin sa inyo, pero dinalaw ako ng anak ninyo. Gusto niyang malaman kung may iniwan kayong anuman, kahit anong mana. Tinanong niya kung inilipat ko ba sa kanya ang mga ari-arian o account. Nanatili akong tahimik. Hindi ko sinabi sa kanya ang anuman, syempre, ngunit nalungkot ako. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Tumango ako dahil naintindihan ko. Hindi iyon ang unang pagkakataon na may naghanap sa ama lamang kapag kailangan nila ng isang bagay, ngunit sa pagkakataong ito, iba. Sa pagkakataong ito, hindi ako magbubukas ng pinto. Hindi ako babalik dahil ang respeto na nawala ay nagkakahalaga ng buong buhay upang bawiin. At sa aking kaso, wala na akong oras para magmakaawa ng pagmamahal. Noong gabing iyon, sumulat ako sa aking notebook. May mga anak na nakakalimutang minsan ay mga bata sila at may mga magulang na nakakalimutang karapat-dapat silang magpahinga. Isinara ko ang notebook. Nagtimpla ako ng mainit na tsaa at tiningnan ko ang buwan mula sa pinto. Naisip ko si Esther, kung paano niya sana hinawakan ang lahat ng ito, kung paano sana sinabi ng kanyang malambing na boses.
Hayaan mo sila, Silvestre. Bawat isa ay umaani ng sarili niyang tanim. Ngunit hindi lang ito pagpapabaya. Ito ay pagsasara, pagpapagaling, paglalagay ng tuldok. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng sulat na walang nagpadala. Agad kong nakilala ang sulat kamay. Galing kay Ramon, isang papel na nakatupi sa apat. Humihingi siya ng tawad, sabi niya. Nagsisisi siya. Nagumuho ang lahat mula nang umalis ako, na hindi siya nakakahanap ng kapayapaan, na kailangan niya ako, na gusto niyang bumalik ako. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Walang kahit isang pagbanggit ng tunay na pagmamahal. Kailangan lang sakit, pagsisisi sa nawala sa kanya, hindi sa ginawa niya sa akin. Hindi ako sumagot. Sinunog ko ang sulat sa apuyan ng dahan-dahan. Pinapanood itong maging abo dahil minsan ang pagpapatawad ay hindi sa pagbabalik. Ito ay sa pagpapakawala. At ako, sa wakas, ay malaya. At ang kalayaan na iyon, ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa akin ng buhay. Ngunit ang darating pa ay isusulat pa. Umuulan ng malakas noong buwang iyon, tulad ng hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. Ang mga hapon ay may saradong langit. Ang putik ay umaakyat sa mga daanan, at ang mga puno sa likuran ng lupa ay napuno ng buhay. Lahat ay berde, basa, at tahimik. Gumugol ako ng oras sa gallery ng munting bahay na may umuusok na tasa ng kape. Nakikinig kung paano tinatamaan ng tubig ang bubong na yero at kung paano sumisingaw ang hangin sa mga sulok. Hindi ako naiinis. Gusto ko iyon. Ang ulan ay may ganoong paraan na nagpapagalaw sa iyong mga iniisip at nag-aayos ng iyong kaluluwa nang walang pahintulot. Isang umaga, habang nag-aalis ako ng lupa sa hardin upang magtanim ng siling labuyo, narinig ko na may tumatawag sa akin mula sa pasukan. Pinunasan ko ang aking mga kamay gamit ang basahan at sumilip. Si Marcela iyon, ang anak ni Mang Emiliano, ang may-ari ng tindahan ng hardware sa bayan. Naglalakad siya ng mabilis, may dalang sobre sa kamay. Mang Silvestre, magandang umaga. Ang sulat na ito ay para sa inyo. Iniwan ito ng isang binata kaninang madaling araw sa tindahan. Sabi niya, mahalaga, ngunit ayaw niyang ibigay ang pangalan niya. Nagpasalamat ako sa kanya. Nag-alok ako na ipagluto siya ng kape, ngunit nagmamadali siya. Iniwan niya ang sobre at umalis. Hinawakan ko ito ng ilang sandali sa aking kamay. Hindi ito mabigat o mahaba, isang papel lang, marahil 2. Ngunit mayroon itong amoy ng nakaraan na nakikilala ng isang tao kapag may isang bagay na hindi naisara ng maayos. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas. Galing ulit kay Ramon. Tatay, alam kong baka ayaw mo itong basahin, ngunit wala na akong maraming paraan para makausap ka. Hinanap kita, sinulatan kita, hindi ka sumasagot. Hindi ko alam kung galit ka, nasaktan, o ayaw mo na lang ako sa buhay mo. At kung ganoon, naiintindihan ko. Karapat dapat ako. Ngunit kailangan kitang sulatan kahit sa huling pagkakataon. Nagpatuloy ako sa pagbasa ng hindi gumagalaw, hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi ko na alam kung mahalaga pa sa akin. Naging mahirap ang mga bagay dito. Umalis si Teresita kasama ang mga bata. Sabi niya, kailangan niya ng oras na hindi na ako ang lalaking dating ako. Nawalan ako ng trabaho 2 buwan na ang nakalipas at hindi ko na nabayaran ang mortgage. Tinawagan ako ng bangko. Sabi nila, kung hindi ako makakakuha ng pera, kukunin nila ang bahay. Desperado ako, tatay. Sinasabi ko ito ng may kahihiyan, ngunit may kababaang loob din. Kailangan kita. Hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa iyo. Huminto ako doon. Itinabi ko ang sulat. Hindi na kailangang basahin ang natitira. Dahil alam mo na, naintindihan mo na. At kahit na ang mga salita ay nagsasabi ng isang bagay, kinikilala ng puso ang intensyon. At ang intensyon ng aking anak ay hindi ang muling magkasama. Ito ay ang iligtas ang sarili niya. Hindi ako natulog noong gabing iyon, hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa pag-iisip. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, mayroon akong posibilidad na kumilos ng walang takot, ng walang pagkakasala, at iyon, sa aking edad, ay isang regalo na hindi ko dapat baliwalain. Kinaumagahan,
Naglakad ako patungo sa bayan. Hindi ako pumunta sa bangko, hindi ako pumunta sa palengke, dumiretso ako sa simbahan. Umupo ako sa huling bangko. Walang misa, tanging ang alingawngaw ng mga ibon at ang natunaw na sera ng mga kandila. Ipikit ko ang aking mga mata. Kinausap ko si Esther, tulad ng dati kong ginagawa kapag mahirap ang mga bagay. Hindi ako humingi ng payo. Sinabi ko lang sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Kailangan niya ako ngayon, ngunit hindi bilang isang ama, kundi bilang isang tabla de salvasyon, sangkalan. At alam mo ba, hindi ako sigurado kung gusto kong maging iyon ulit. Paglabas ko sa simbahan, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ko siya sasagutin, hindi ko siya susulatan, hindi ako pupunta, ngunit poprotektahan ko ang kakaunti na natitira sa akin. Dahil kahit na hindi niya ako hanapin ng may pag-ibig, hindi ko papayagan na ang mismong anak na nagsabi sa akin na hindi niya ako kayang pakainin ay ngayon ay kukunin ang binuo ko gamit ang aking mga kamay. Pumunta ako sa abogado ng bayan, isang maliit na lalaki na may mas maraming papeles kaysa sa espasyo sa kanyang mesa. Ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento ng walang palamuti. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga dokumento, ang aking mga account, ang mga titulo ng lupa at sinabi ko, sige, gusto kong ayusin ang lahat upang kung may mangyari sa akin balang araw, walang sinuman ang makakapaglagay ng kamay sa hindi nila dapat pakialaman. Tinitigan ako ng abogado, tumango, naghanda ng ilang papeles para sa akin. Pumirma ako ng may katahimikan na nanginginig sa aking mga daliri. Ginawa ko ang aking testamento. Ginawa kong beneficiary ang isang lokal na foundation na tumutulong sa mga matatandang inabandona. Hiniling ko na ang aking munting bahay ay gamitin sa araw na wala na ako upang maging kanlungan ng isang taong tulad ko, isang matanda na walang mapuntahan. Umalis ako doon ng mas magaan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katarungan. Noong hapong iyon, sumulat ako sa aking notebook, hindi tungkol sa pagpaparusa sa taong nanakit sa iyo, kundi tungkol sa pagprotekta sa kakaunti na nananatiling buo sa iyo. Pagkatapos ng ilang araw, dumating si Ramon sa bayan. Sinabi sa akin ni Marcela na nakita niya ito sa plaza, nagtatanong tungkol sa akin. Walang nagsabi sa kanya kung saan ako eksaktong nakatira, hindi dahil hindi nila alam, kundi dahil dito sa sulok na ito, alam ng mga tao kung paano pangalagaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi nila ako tinatago, pinoprotektahan nila ako. At iyon ay nagkakahalaga ng higit sa lahat ng pera na maaari kong ibigay sa kanya. Noong gabing iyon, may nag-iwan ng isang pakete sa aking pinto. Wala itong pangalan, isang maliit na kahon lang na may litrato sa loob, isang lumang imahe. Hawak ko si Ramon noong bata pa siya sa harap ng bahay ng Panata. Sa ilalim, isang sulat na nakasulat sa kamay. Tawad po sa pagkalimot ko kung saan ako nagmula. Hindi ako umiyak, hindi ako sumagot. Itinago ko lang ito sa drawer kung saan mayroon akong mga sulat na hindi sinasagot, mga alaala na hindi itinatapon, at mga sugat na hindi na dumudugo. Dahil ngayon, ang sugat ay nagsasara, ngunit hindi pa nasasabi ang lahat. Ang mangyayari pagkatapos ay mamarkahan ang aking kasaysayan magpakailanman. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng katahimikan. Isang ibang katahimikan, hindi tulad ng dati, ang masakit. Ito ay mas higit na isang matatag na katahimikan na parang sa wakas ay nakalinya na ang mga piraso sa loob ko. Gumising ako ng maaga, nagwawalis sa harap ng bahay, naglalakad patungo sa huwerta, gulayan, sinusuri ang aking mga halaman. Sa radyo ng kapitbahay ay tumutugtog ang mga lumang bolero at minsan nananatili ako sa pakikinig mula sa patio. Nararamdaman na hindi na ako hinahabol ng oras, na sa wakas ay nilalakad ko na iyon. Hindi na ako nakabalita pa kay Ramon. Nabalitaan ko na sinubukan niyang ibenta ang pickup niya, ngunit hindi na ayos ang mga papeles na ang bahay ay nasa proseso ng embargo, na si Teresita ay naninirahan pa rin sa bahay ng kanyang mga magulang at wala siyang intensyong bumalik sa kanya. Wala akong tinatanong, ngunit ang mga tao sa bayan ay nag-uusap, minsan dahil sa tsismis, minsan dahil sa awa. Ngunit alam nilang lahat ang isang bagay. Ayaw kong hanapin siya ng sinuman para sa akin. Ang desisyon na iyon ay ginawa ko noong sinunog ko ang kanyang sulat. At bawat araw na lumipas,
mas tumitibay ang desisyon na iyon sa aking espiritu. Isang Huwebes ng umaga, tinawagan ako ng abogado. Gusto niyang pumunta ako sa kanyang tanggapan upang pirmahan ang huling mga dokumento. Maayos ang lahat, Mang Silvestre. Walang sino man ang makakakuha ng kahit isang brick kapag wala na kayo. At habang nabubuhay kayo, kayo ang ganap na may-ari ng inyong katahimikan. Nagpasalamat ako sa kanya ng may mahigpit na pagkakamay dahil ang ginawa ko ay hindi lang isang transaksyon. Ito ay pagsasara ng isang siklo, paglalagay ng kandado sa kung ano ang dating nagbubukas sa isang simpleng luha. Paglabas ko sa tanggapan, umupo ako sa isang bangko sa plaza. Mayroon akong pandulse sa isang kamay at ang sariwang hangin sa aking mukha. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang ilang mga bata na naglalaro, isang matandang Ginoo na nagbabasa ng lumang pahayagan, isang babae na nagbebenta ng mga bulaklak. At naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Pag-aari. Hindi sa isang pisikal na lugar, kundi sa sarili ko. Noong gabing iyon, sumulat ako sa aking notebook ng isang bagay na nagmula sa aking kaluluwa. Minsan, ang tunay na tahanan ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan ka iginagalang. Pagkatapos ng ilang araw, binisita ko si Manang Licha, isang biyuda na naninirahan mag-isa sa isang bahay na medyo nasa itaas ng daanan. Lagi niya akong iniimbitahan na maghapunan at binibigyan ako ng mainit na sopas tulad ng ginagawa ni Esther. Noong gabing iyon, tinanong niya ako kung hindi ba ako nasasaktan sa kaibuturan na nagdurusa ang aking anak. Sumagot ako ng kalmado. Siyempre, nasasaktan ako, ngunit hindi ako makakagaling sa mismong lugar kung saan ako nasira. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay tumayo, naglagay ng kumot sa aking mga balikat at sinabi, "Hindi kayo nag-iisa, Mang Silvestre. Mahal namin kayo rito." Ang parirala na iyon ay tumatak sa aking isip. Kinaumagahan, napakaaga, may kumatok sa aking pinto. Isang binata na may backpack, kinakabahan. Sinabi niya sa akin na galing siya sa isang abogado sa syudad na sinubukan ni Ramon na maghain ng reklamo upang patunayan na mali akong nagmana sa kanya, na gusto niyang ipugna ang testamento. Tiningnan ko siya ng may katahimikan, inalok ko siya ng isang baso ng tubig at sinabi ko, "Sabihin mo sa nagpadala sa iyo na huwag na silang mag-alala pa. Ang akin ay nananatiling akin, ngunit ang kapayapaan ko, iyan ay walang presyo." Umalis ang binata nang naguguluhan. Siguro inakala niya na magagalit ako o iiyak, ngunit hindi na. Wala nang natitirang luha para sa mga taong marunong lang maghanap sa akin dahil sa interes. Noong araw na yon, pumunta ako sa bangko, isinara ko ang mga lumang account, nagbukas ako ng bago sa pangalan ng foundation, pinirmahan ko ang huling mga papeles at nag-iwan ako ng malinaw na mga tagubilin. Walang sino mang miyembro ng pamilya ang makakakuha ng kahit ano. Ang direktor ng bangko, isang seryoso at magalang na lalaki, ay nakipagkamay sa akin at sinabi, "Kakaunti lang ang mga lalaki na gumagawa ng ganyang desisyon habang buhay pa. Hindi nyo lang inayos ang lahat, nag-iwan kayo ng isang leksyon." At oo, siguro iyon na lang ang tanging maaari kong iwan. Bumalik ako sa bahay ng may magaan na kaluluwa. Nagluto ako ng kanin at itlog. Umupo ako upang kumain, nakatingin sa bukas na bintana kung saan pumapasok ang ginintuang ilaw ng paglubog ng araw. Naisip ko ang aking bunsong apo, ang isang araw ay lumapit sa akin ng may takot upang tanungin kung mahirap ba ako dahil kumakain ako ng monggo araw-araw. Sinabi ko na hindi, na ako ay mayaman dahil hindi ko kailanman nawala ang gana ko sa buhay. Ngayon, pagkatapos ng lahat, naniniwala ako na iyon ang pinakatapat na sagot na ibinigay ko sa loob ng maraming taon. Bago matulog, nagsindi ako ng kandila. Hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil kay Esther. Umupo ako sa harap ng kanyang litrato at kinausap ko siya. Hindi ko na siya nakita ulit, mahal, at hindi ko alam kung makikita ko pa siya ulit. Ngunit sa wakas ay naintindihan ko na hindi ko na trabaho ang pasanin siya. Hindi na ulit. At pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata. Nakatulog ako, nang tulad ng hindi ko pa nagagawa sa loob ng maraming taon. Walang galit,
walang takot, walang paghihintay, dahil minsan ang pinakamalakas na pag-ibig ay ang umalis nang hindi isinasara ang pinto, ngunit alam na hindi mo na iniisip na bumalik. At hindi pa iyon ang katapusan. Ang pinakamalakas ay darating pa. Ang araw na iyon ay sumikat ng may ganap na malinaw na kalangitan. Kakaiba iyon dahil umuulan ng ilang linggo. Ngunit sa linggo na iyon, sumikat ang araw ng maaga, malakas, ginintuan, na parang gusto nitong ipaalala sa akin na nagpapatuloy ang buhay. Nagising ako ng mas maaga kaysa sa dati. Naghanda ako ng kape na may kanela, tulad ng gusto kong gawin tuwing linggo noong nabubuhay pa si Esther. Umupo ako sa patio upang inumin ito ng dahan-dahan, nakatingin kung paano tumawid ang mga sinag sa mga sanga ng puno ng dalandan. Ang kanta ng mga ibon ay bumabalot sa akin, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hindi ko na kailangan ng anuman. Wala nang tawag, wala nang pagbisita, wala nang tawad na hindi dumarating. Maayos na ako. Sa wakas, maayos na. Nagwawalis ako sa pasukan ng bahay nang makita ko siya. Naglalakad siya sa daang lupa ng dahan-dahan, may backpack sa balikat at nakatingin sa lupa. Alam kong siya iyon mula sa malayo. Ramon, hindi ako nagulat. Nanatili lang ako doon, hawak ang walis, pinapanood siyang papalapit. Nang makarating siya sa harap ko, itinaas niya ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Mukha siyang pagod, mas payat, mas matanda, ngunit ang pinakanakakuha ng atensyon ko ay sa wakas ay yumuko siya. "Kumusta, Tay?" sabi niya, halos bulong lang. Hindi ako sumagot agad. Lumingon ako, binuksan ang pinto ng patio at sinyasan ko siya ng ulo. Pumasok siya, umupo. Ipinaghanda ko siya ng kape. Inihain sa asul na tasa, ang dati. Umupo kami sa harap ng isa't isa ng tahimik. Nakatingin siya sa sahig, tiningnan ko ang kanyang mga kamay. Medyo nanginginig ang mga ito. "Hindi ako humihingi ng anuman," sabi niya sa wakas, nang hindi tumitingin sa akin. "Gusto ko lang makita ka." Tumango ako. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ng anuman. Nakita ko na ang lahat. Nawalan ako ng bahay. Kinuha iyon ng bangko. Nag-divorce si Teresita. Sabi niya, ayaw niyang makita ako ng mga bata na ganito, talunan, walang trabaho. Humingi ako ng tulong. Walang nagbukas ng pinto para sa akin. Wala akong sinabi. Uminom lang ako ng isa pang gulp ng kape. At pagkatapos ay naalala ko. Naalala ko kayo, kung paano niyo ako pinakain noong walang anuman, kung paano niyo binenta ang inyong mga kasangkapan para bayaran ang aking mga libro, kung paano kayo natutulog sa sahig noong may sakit ako at kailangan ko ang kama. Naalala ko ang lahat, Tatay, ang lahat ng nakalimutan ko sa loob ng maraming taon. Patuloy siyang nagsasalita, ngunit hindi na ang aking anak ang nagsasalita. Isang sirang lalaki iyon, isang lalaki na sa wakas ay nakita ang sarili niyang refleksyon. Huminahon ang kanyang boses na parang hindi niya kayang dalhin ang sarili niyang kahihiyan. At doon ko naintindihan na ang pinakakakilakilabot na ginawa ko ay hindi ang itaboy ka sa bahay. Ito ay ang iparamdam sa iyo na wala kang halaga. At doon may dumating sa aking dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinabi niya ang totoo. Hindi ako humihingi na bumalik ka o napatawarin mo ako. Pumunta lang ako upang sabihin sa iyo na kahit huli na, nirerespeto kita, Tatay. Tumayo siya. Tiningnan ako sa mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At doon nakita ko ang aking anak. Hindi ang mapagmataas na lalaki na humamak sa akin, kundi ang bata na isang araw ay humawak sa aking kamay nang may takot noong tumawid kami sa kalsada nang magkasama sa unang pagkakataon. "Iwanan na kita sa kapayapaan," sabi niya, "ngunit kailangan kong sabihin iyon sa iyo." Lumabas siya sa parehong pinto kung saan siya pumasok. Hindi ko siya pinigilan, hindi ko siya niyakap, hindi ko sinabi sa kanya na maayos ang lahat dahil hindi. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ako nasaktan. Nanatili ako roon, nakatingin sa alikabok na umaangat sa kanyang mga yapak. At alam ko na marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magsisimula na rin siyang lakarin ang sarili niyang landas nang hindi ako dinadala bilang dahilan. Noong hapong iyon, pumunta ako sa kwarto. Kinuha ang asul na notebook at sumulat. Ang respeto na dumarating ng huli ay hindi nakakagaling,
ngunit hindi bababa sa hindi ito nag-iiwan ng karagdagang sugat. At isinara ko ang notebook ng may katahimikan ng isang taong hindi na naghihintay ng anuman. Ang darating pa ay hindi na magbabago sa akin dahil sa pagkakataong ito buo na ako. Lumipas ang 2 linggo mula noong huling pagbisita na iyon. Wala na akong balita pa kay Ramon at hindi ko na rin inaasahan. Nabalitaan ko mula kay Aling Nelly na nakita raw siya sa palengke ng syudad na naghahanap ng trabaho. Dala ang parehong backpack at ang parehong katahimikan sa mukha. Hindi na ako nagtanong pa, hindi dahil hindi na mahalaga sa akin, hindi ka kailanman titigil sa pagdama ng isang bagay para sa isang anak, kundi dahil naintindihan ko na ang amin ay nagkaroon ng closure, isang huling pag-uusap, tuyo, totoo, at sapat para sa kanya at para sa akin. Nagpatuloy ako sa aking simpleng buhay. Nagigising ako ng maaga, inaalagaan ang aking mga halaman, tumutulong sa simbahan kapag kailangan. Ang mga tao sa bayan ay hindi na ako tinitingnan bilang matandang lalaki sa bukid, kundi bilang Mang Silvestre, ang lalaking iginagalang ng lahat. At iyon ay may halaga na walang sinuman ang makakakuha mula sa akin, ni ang bangko, ni ang gobyerno, ni ang sarili kong dugo. Isang araw sa plaza, inanyayahan ako na magsalita sa isang pagtitipon ng sentro ng mga matatanda. Sabi nila, gusto nilang ikuwento ko ang aking buhay. Sinabi ko na wala akong espesyal, na wala akong malalaking gawaing ikukuwento, ngunit nagpumilit sila. Kaya pumunta ako. Umupo ako sa gitna ng 100 lalaki at babae na may puting buhok at mga mata na puno ng mga daanan. At nagsalita ako ng kalmado. Ikinuwento ko kung paano ang buhay ko noon, kung paano ko binuo ang aming bahay kasama si Esther, kung paano namin pinalaki ang aming mga anak sa tortilla o kanin, pawis at pasensya. Kung paano ako tumanda ng may dignidad hanggang sa isang araw, may tumingin sa akin sa mata at nagsabi, "Hindi ko na matiis na pakainin ka pa." Naramdaman ko ang isang buhol sa aking lalamunan, ngunit hindi ko binaba ang boses ko. Ikinuwento ko ang lahat, walang drama, walang kahihiyan, dahil hindi mo kailangang itago ang iyong pinagdaanan, kahit masakit. Dahil ang pamumuhay ng may dignidad ay ikinukwento ng may pagmamalaki. Nang matapos ako, walang pumalakpak, ngunit hindi na kailangan. Lumapit sa akin ang isang babae, hinawakan ang aking kamay at sinabi, "Salamat sa pagsasabi ng hindi namin masabi." At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking kwento ay hindi lang sa akin. Na ang pinaghirapan ko ay dinanas din ng iba, ng tahimik, dahil sa takot, dahil sa nakasanayan. At ang pagsasalita ay isa ring paraan ng pagpapagaling. Noong gabing iyon, pagdating sa bahay, umupo ako sa patio sa ilalim ng malinaw na langit. Malamig, nagsindi ako ng maliit na fogata, apoy, at nanatili akong nakatingin sa mga baga. Naisip ko si Esther, kung ano sana ang sinabi niya kung nakita niya ako noong araw na iyon na nagsasalita sa harap ng lahat. Ngumiti sana siya sa kanyang matatamis na mata at sinabi, "Nakita mo na may lakas pa rin ang boses mo." At oo, mayroon. Kahit na gusto ng marami na patahimikin ito. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa foundation na iniwanan ko ng aking mga ari-arian. Nagpapasalamat sila sa aking gesture, sa tiwala, at sinabi nila na nagsimula na silang mag-organisa ng isang programa upang kupkupin ang mga matatandang inabandona sa mga bahay na tulad ng sa akin. Nag-alok pa sila na pangalanan ang proyekto. Sinabi ko na, oo, natawagin itong Esther, hindi dahil sa aking asawa, kundi dahil sa kung ano ang itinanim niya sa akin. Dahil ang pangalan na iyon ay nangangahulugang lahat. Sa pagbasa niyan, nalaman ko na ang ginawa ko ay hindi lang nagbago ng aking kapalaran, kundi magbabago rin sa buhay ng iba. Na ang aking sakit na ginamit ng may katarungan at desisyon ay makapagbibigay ng silungan sa mga ngayon ay natutulog sa mga hiniram na kama, kumakain mula sa kawanggawa. Nararamdaman na sila ay kulang. At naramdaman ko sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, na ang aking kwento ay nagkakahalaga. Ngunit hindi tumitigil ang mundo kapag nakahanap ng kapayapaan ng isang tao.
Laging may dumarating upang subukan ang kalmado. Isang hapon, may kumatok sa pinto ng malakas. Dahan-dahan akong lumabas. Isang bata, morena, payat, na may malinaw na mga mata tulad ni Ramon. Siguro mga 12, marahil 13 taong gulang. Kayo po ba si Mang Silvestre? Tumango ako nang may masikip na puso. Ako ang apo nyo. Hindi alam ng nanay ko na nandito ako pero gusto ko kayong makilala. Natahimik ako. Tiningnan ko siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nanginig ang aking mga binti. Pwede po ba akong pumasok? Tumango ulit ako. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Nag-alok ako sa kanya ng isang baso ng tubig. Umupo siya. Tinitingnan niya ako ng may halo ng pagkamausisa at kaba. Tinanong ko ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa akin. Ito ay isa na laging gustong ipangalan ni Esther sa isang apo. Naramdaman ko na parang bumaba ang kaluluwa ko sa sahig. Pinag-uusapan kayo ng tatay ko sa amin, minsan mabuti, minsan masama, pero kapag nagagalit siya, isinisigaw niya ang pangalan niyo at gusto kong malaman kung sino ang lalaking ganoon kasakit sa kanya. Hindi ako makasagot. May buhol sa aking lalamunan na hindi bumibitaw. Wala akong gusto, Lolo. Gusto ko lang malaman kung nag-e-exist kayo at kung mayroon pa rin kayong magandang mukha na ini-imagine ko. Tumawa ako ng mahina, siya rin. At doon, nang hindi alam kung paano, tumulo ang dalawang luha ko. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa unang pagkakataon, ibinabalik sa akin ng buhay ang isang bagay na inakala kong nawala na magpakailanman. Ang bata ay bumalik pa ng 3 beses sa loob ng buwang iyon. Laging nag-iisa, laging may malinis na tingin na parang hindi pa nadudumihan ang kanyang puso ng mga kasawian ng mundo ng matatanda. Hindi ko siya tinanong tungkol sa kanyang ina o tungkol kay Ramon at hindi rin siya masyadong nagsasalita tungkol sa kanila. Nag-usap kami tungkol sa simpleng mga bagay, kung paano niya inalagaan ang kanyang mga halaman sa paaralan, kung paano niya gustong magsulat ng mga kwento, kung paano niya gustong matutong magluto ng monggo tulad ng sa akin. Matalino siya, malambing at matapang. Tinanong niya ako kung maaari siyang bumalik tuwing Sabado upang basahin sa akin ang kanyang sinusulat. Sinabi ko na, oo, syempre, na ang silya na iyon sa patio ay laging nandyan para sa kanya. At ganoon nagsimula. Ang mga Sabado na iyon ay naging pinakamahusay na bahagi ng aking linggo. Umupo siya sa ilalim ng puno na may kanyang notebook at binabasa niya sa akin ang mga kwento tungkol sa mga hayop, tungkol sa mga lolo na marunong lumipad, tungkol sa mga bata na lumalabas upang maghanap ng mga sagot sa bukid. Nakikinig ako nang nakapikit ang mga mata. Ini-imagine na naririnig din siya ni Esther mula sa isang sulok ng langit. Naramdaman kong puno ako. Hindi masaya, kundi puno na mas mahalaga dahil ang kaligayahan ay dumarating at umaalis, ngunit ang kabuuan ay tahimik na naninirahan at sumusuporta sa iyo. Isang Sabado, pagkatapos basahin sa akin ang isang kwento tungkol sa isang ibon na hindi marunong lumipad, ngunit natutong kumanta, tiningnan niya ako at sinabi, "Alam niyo po bang kamukha niyo ang lolo sa kwento?" Ngumiti ako. "Bakit?" tanong ko. "Dahil hindi kayo nagtatangkang lumipad, pero ginagawa niyo na gusto ng iba na manatili." Ang parirala na iyon ay itinago ko magpakailanman. Pagkatapos noon, nagsimula akong mapansin ang isang kakaibang bagay. Isang araw nakita ko si Ramon na nakatayo sa dulo ng daanan, nakatingin sa bahay. Hindi siya lumapit, tumingin lang. Sa sumunod na Sabado, nalaman ko na siya mismo ang naghatid sa bata hanggang sa kalahati ng kalsada at naghintay ng tahimik. Hindi ko siya pinuntahan, hindi ko siya inanyayahan, ngunit hindi ko rin isinara ang pinto. Hindi nagtagal, isang araw ay hindi siya dumating. Nag-alala ako, lumabas ako sa daanan, naghintay ako ng ilang sandali, wala. Noong gabing iyon hindi ako mapakali. Kinaumagahan, nagpakita si Ramon ng nag-iisa na may payat na mukha. Binati niya ako ng may mahiyain na gesture. "May sakit siya," sabi niya. "Mataas na lagnat." Hindi naman seryoso sa tingin ko.
Ngunit ayaw niya na pumunta ako nang hindi ko sinasabi sa inyo na hinihintay niyo siya tuwing Sabado. Tumango ako, tinanong ko kung may kailangan sila. Sabi niya, wala, sapat lang. Ngunit sinabi niya iyon nang nakayuko ang mga mata sa ganoong paraan ng pagsasabi ng oo mula sa katahimikan. Bumalik siya pagkatapos ng 2 araw. May dala siyang isang bag ng mga dalandan, iniwan niya sa tarangkahan. Nagdidilig ako ng mga halaman at lumapit ako. Sinabi niya na gumagaling na ang bata, na nagtatanong siya tungkol sa akin, na nagagalit siya kung hindi niya ikwento sa kanya kung kumusta ang kanyang lolo. Oo, tinawag niya akong lolo. Hindi ang matanda, hindi ang Ginoo, kundi ang lolo. Nanatili si Ramon ng ilang sandali sa patiyo. Hindi kami nag-usap tungkol sa amin, nag-usap kami tungkol sa bata. Kung paano siya nagsusulat, kung paano siya nagiging masaya sa isang plato ng kanin na may pritong saging. Ikinuwento ko sa kanya na sa edad na iyon, nagtatahi si Esther ng damit para sa kanyang mga manika gamit ang mga retazo pinutol na tela. Tumawa siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumawa nang walang sarcasm sa loob ng maraming taon. Tumayo siya upang umalis at huminto sa pinto. Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi ako humihingi ng pera. Hindi na. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung gusto niyo ulit makita ang mga apo niyo, bukas ang pinto. Hindi ako sumagot, ngunit hindi ko rin isinara ang mukha ko. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Naintindihan niya iyon at umalis. Noong gabing iyon, sumulat ako sa aking notebook. Hindi lahat ay pinapatawad, ngunit ang ilang bagay ay nagbabago. Sa sumunod na Sabado, bumalik ang bata na may scarf na tinahi niya. Isuot niyo sa liig niyo para hindi lumamig ang puso niyo, sabi niya sa akin. Tumawa ako at doon, sa tawa na yon, nalaman ko na umikot na ang buhay. Walang reconciliation, walang happy ending, ngunit may isang bagay na mas makapangyarihan, isang bagong katotohanan, malinis, tapat. At sa gitna ng lahat ng iyon, dumating ang isang sulat, isang formal na imbitasyon na pinirmahan ng ayuntamiento, munisipyo, ng bayan. Gusto nila akong bigyan ng parangal para sa aking kontribusyon sa komunidad, para sa pagbibigay ng bahay sa foundation, para sa mga talk sa mga matatanda, para sa pagtulong sa pag-aayos ng mga bangko ng simbahan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Binasa ko ang sulat na iyon ng paulit-ulit, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil pagkatapos ng maraming taon, may nagsasabi sa akin, may halaga ang pagkatao niyo. At iyon ay hindi ko inaasahan. Ngunit ang mangyayari sa seremonyang iyon ang magiging tunay na katapusan ng lahat o ang tunay na simula. Ang araw ng seremonya ay dumating ng may sariwang hangin na parang gusto ring linisin ng langit ang sarili nito ng kaunti. Nagising ako ng maaga, nag-ahit ng kalmado gamit ang lumang razor na iningatan ko mula pa noong kabataan ko. Isinuot ko ang aking pinakamahusay na kamiseta, isang puti, pinlansya, na may makakapal na pindutan. Ang parehong regalo ni Esther sa isang kaarawan ko. Sinuri ko ang aking sapatos, isinuot ang sombrero ko, at umalis ng maaga. Ang act ay gagawin sa Plaza Central, sa harap ng gusali ng munisipyo. Sinabi nila na may mga kapitbahay, autoridad, ilang bata mula sa paaralan, ngunit ang hindi ko alam ay mayroon pang iba. Nang dumating ako, naglagay na sila ng isang maliit na entablado na may mga silya para sa mga bisita at ilang bulaklak na nagpapalamuti sa harapan. Binati nila ako ng may pagmamahal, ng may tapat na mga yakap, ng may mga salita na hindi tunog walang laman. Salamat sa inyong halimbawa, Mang Silvestre. Salamat sa hindi niyo pagtigil. Umupo ako sa unang hilera na may mabagal na tibok ng puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pasasalamat. Hindi ko kailanman naisip na sa edad ko, may mag-iimbita sa akin sa ganito. Palagi kong inisip na ang mga matatanda, tulad ko, ay namamatay sa isang sulok tulad ng mga lumang lampara na nakalimutan. Nagsimula ang event. Isang MC ang nagkwento ng aking buhay ng walang personal na detalye, ngunit may respeto. Binanggit niya ang aking kontribusyon sa komunidad, ang aking desisyon na iwanan ang aking bahay sa foundation, ang aking mga salita sa sentro ng mga matatanda, at pagkatapos ay tinawag nila ako sa harap. Naglakad ako ng mabagal ngunit matatag.
Ang buong plaza ay natahimik. Kinuha ko ang mikropono. Wala akong speech. Puno lang ang aking puso. Hindi ako isang mahalagang lalaki, sabi ko. Ako lang ay isang lalaki na nabuhay, nagmahal, nahulog ng maraming beses, na naging ama, asawa, mason, at naging matanda na binaliwala. Ngunit nandito ako hindi dahil naghahanap ako ng parangal, kundi dahil nagpasya akong hindi maglaho. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa mga tao. Nagpatuloy ako. Marami sa atin dito ang nakaramdam na wala na tayong silbi, na tayo ay isang pasanin na nakakainis. Ngunit hindi ganyan. Ang ating buhay ay may halaga. Ang ating kasaysayan ay mahalaga. At habang may boses tayo, kahit nanginginig pa, kailangan nating gamitin ito. Medyo nanginginig ang aking kamay, ngunit ang boses ko ay matatag. Hindi ako pumunta upang maghanap ng katarungan. Pumunta ako upang tandaan na hindi tayo patay hanggat hindi natin iniiwan ang ating dignidad. Pumalakpak sila ng mabagal, ngunit may lakas. At nang lumingon ako upang bumalik sa aking upuan, nakita ko sila. Si Ramon, nakatayo sa likuran, na may pulang mata, na may tuwid na likod. Sa tabi niya, siya, ang aking apo. At sa tabi niya, ang dalawang iba pang bata ay may hawak na poster na nagsasabing, "Salamat Lolo, sa hindi mo paglimot sa sarili mo." Hindi ako gumalaw, hindi ako umiyak, ngunit sa loob ko may isang bagay na nag-aayos. Hindi ko sila niyakap, hindi ako pumunta sa kanila, ngunit hindi ko rin tiningnan sa ibang direksyon. At sa maliit na sandaling iyon kung saan hindi nawala ang mga sugat, ngunit hindi na rin masakit, alam ko na ang kwentong iyon, ang akin, ay naihabilin na ng buo. Noong gabing iyon, bumalik ako sa bahay ng mag-isa, ngunit hindi walang laman. Nagsindi ako ng kandila, umupo ako sa duyan, binuksan ko ang asul na notebook sa huling pagkakataon at sumulat. Hindi lahat ng anak ay nararapat sa ating katahimikan, ngunit tayo ay nararapat na mabuhay ng payapa, nang hindi nagmamakaawa ng pagmamahal, nang hindi bumabalik kung saan masakit, nang hindi tumitigil na maging kung sino tayo ngayon. Sa wakas, ako ay ako. At kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig. Gusto ko ring magpasalamat sa pagpapahintulot na magkaroon ng lugar ang aking kuwento. At para makatulong na hindi mawala ang maraming iba pang boses na tulad ko, ibahagi ang salaysay na ito. Dahil bawat araw, may isang lolo doon na nararapat ding pakinggan. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong bahagi ng kwentong ito ang pinakamahusay na tumagos sa puso mo at mula sa ang sulok ng mundong ito ka nakikinig?